Mga kwentong pambata. Si Dr. Dolittle. Noong unang panahon, sa isang bayan na tinatawag na Puddle Beyond the Marsh, nakatira ang doktor na si John Dolittle. Isa siyang nakamamanghang doktor ng mga tao sa bayan. Samantala, kilala siya sa ibang bagay. Doktor, meron akong malalang karamdaman. Oo, nakikita ko. Wala namang ibang nangyayari sa'yo. Siguro bawasan mo lang ang pagkain ng keso. Kaya nga sinasabi ko, nagising ako kanina, nahirap na huminga. Kawawang pato. Kailangan ng gamot. Dr. Dolittle! Oh, Mrs. Polly Piper. Sige po, sabihin niyo sa akin ang inyong naiisip. Ibig kong sabihin na nararamdaman. Ang sinasabi ko... Naku, hindi! Ayos lang ba kayo? Tama na! Hahanap na lang ako ng ibang doktor! Magandang araw! Alam nyo, napakahilig ni Dr. Dolittle sa mga hayop. Puno ang bahay niya ng iba't ibang uri ng mga hayop. May daga sa piano, may goldfish sa loob ng aquarium, may kabayo at kambing sa kwarto at kuwadra. Ang ilang paborito niya na sina Dab-Dab ang pato, si Gab-Gab ang biik, si Jeep ang aso, at si Tutu ang quaggo, at si Polynesia ang parrot. Kaya niyang makipag-usap sa kanilang lahat. Nawala ka na naman ng pasyente? Hindi kasi siya nakikinig sa akin, Polynesia. At umupo pa siya dito sa porcupine. Kawawa naman siya. Pero kailangan natin ng pera para patakbuhin ang lugar. Para makakain tayo. Mabubuhay naman ako sa mais lang. Mais! Isa sa mga kaibigan niya ang nagsabing magsanay siyang gumamot ng mga hayop. Ang galing mo sa mga hayop. Bakit hindi mo sila subukan gamutin? Sinubukan nga ito ni Dr. Dolittle at dinala ng mga tao ang mga alaga nila sa kanya. Natutuwa ako na may isang doktor na nakakaintindi sa akin. Hindi tulad ng ibang vet. Palaging tiyan ko ang ginagamot. Pero mata ko naman ang kailangang gamutin at bigyan ng gamot. Ayos na yan ngayon. Kumalat ang balita tungkol kay Dr. Dolittle. Naglakbay ang mga hayop para makita siya at sinabi rin nila ito sa mga kaibigan nila. Ito ang binigay ni Dr. Dolittle para sa ubo mo. Oh, napakagaling. Nakakatuwa. Noong ding araw na yon, dumating ang isang buhaya para humingi ng tulong. Pakiusap, huwag mo akong ibalik sa amo ko. Mas gusto kong mabuhay sa palaisdaan ng tahimik. Hindi naman ako kumakain ng isda eh. Sige kaibigan, pwede ka manatili dito. At dahil nga, kasama nila ang buhaya, dumalang ang pagpunta ng mga tao at naubos na rin ang mga ipon ni Dr. Dolittle. Ay, para sa mga bilihin, kuryente. Sinubukan ng mga alaga niyang makatulong at makapagbigay ng pera sa kanya. Yan na lahat na mabibigay natin. Bakit hindi gusto ng mga tao ang carrot? Sobrang sarap naman nun ah. Ngayon taglagas ang mahirap para sa lahat. Ganun pa man maraming nangyari. Nagsimula ito kay Chichi na tinulungan ni Dr. Dolittle mula sa isang malupit na tindero. Doktor, may balita ako mula Africa. Lahat ng unggoy doon nagkakasakit pero di niya alam kung bakit. Naku hindi, kailangan nila ng tulong. Dapat makarating tayo kaagad doon. Pero paano natin magagawa yun, Doktor? Wala na po tayong pera. Natahimik ang lahat at nagsimula silang mabalisa. Meron akong kilalang bangkero na merong bangka. Ginamot ko ang anak niya dati. At meron ding mabait na tindero na pwede magpahiram sa atin. Kinabukasan, pinuntahan ni Dr. Dolittle ang manlalayag at tindero para humingi ng tulong. Iingatan ko ang bangka at hawak ko ang kasulatan namin. At nangako kong babayaran ko siya pagbalik ko. Maganda yan! Dapat makalis na tayo! Sinimula ng lahat na i-impake ang gamit ng doktor. Sina Dab-Dab, Gab-Gab, Jeep, Tutu, Polynesia, kasama si Chichi at Crocodile ang kasama niya. Africa! Sa wakas makakauwi na rin ako sa amin. Sana ayos lang ang pamilya ko. Iniwan nila ang susi sa kabayo, nakarating sa daungan, at sumakay na sa barko. Sandali, kailangan kong tanungin ng marino kung paano tayo aabot ng Africa. Palagi ako nakakalakbay sa loob ng 5 taon. Huwag ka mag-alala, alam ko ang daan doon. Ituturo ko ang daan sa'yo. Nagsimula silang maglakbay sa barko sa tulong ng munting maya. At tuwing gabi, nagdadala siya ng lampara sa paglipad. Naglayag sila buong linggo hanggang... Ano ba? Nakikita ko ng isla. Dumidilim na. Sana makadaong tayo ng maayos. Pero lumakas ang alon at bumangga ang barko sa mga bato. Hindi! Dalian mo! Chichi! Dalhin mo ang mga gamot sa ligtas na lugar ng isla.
Halika na, Gab-Gab! Ito na nga po eh. Narating nga nila ng ligtas ang dalampasigan. Nandito na bang lahat? Nandito na lahat. Nabilang ko. Masama sa akin ang biglaang ehersisyo. Dadali ko kayo sa kuweba, malapit dito. Ligtas tayo dun. Nagpalipas sila ng gabi sa kuweba at nagpahinga. Chichi, may nakita kong ilaw malapit sa isla, sa may kagubatan. Ano meron? Yun ang palasyo ni Haring Jelinki. Hindi nila tayo dapat mahuli. Ganun ba? Nako, Gab-Gab. Kinabukasan, dinala sila ni Chichi sa mga unggoy. Zip, pasakayin mo ko. Ako rin! Ano? Huwag mo kong isipin! Ang hihina niyo! Nandito na tayo! Saan dito? Mga ate! Kuya! Mga pinsan! Gumawa tayo ng tulay! Isang napakahabang tulay! Napukaw ng pagtawag ni Chichi ang mga unggoy, nagsimula silang bumaba. Sino ba yan? Si Chichi! Si Chichi! Kailangan nila ng tulay. Bilis! Tulay! Ang tulay! Pinanood ni Dr. Dolittle at ng mga kasama niya ang pagtalon ng mga unggoy at ang paghahawak kamay ng mga ito para makabuo ng tulay na dadaanan nila. Halina kayo! Huwag kayong mag-alala! Tutulungan ko kayo! Hindi ba sila masasaktan? Hindi naman! Malakas kaming lahat! At saka ito lang ang tanging paraan! Walang titingin sa baba. Nahirapan sila nung una pero nakarating sila ng ligtas. Ang galing naman nun! Narinig ko ang kilalang Monkey Bridge. Pero ngayon ko lang ito makikita. Konti na lang, malapit na tayo! Ayun! Nandito na tayo! Hindi! Naku, anong nangyari? Kahit saan sila tumingin, may mga unggoy na nakahiga at may mga sakit. Pakiusap! Tutulungan mo sila! Polynesia, Gab-Gab, lahat kayo tulungan niyo ako. Chichi, tawagin mo yung mga kalahi mo na pwedeng makatulong sa atin. Ginawa ng mga unggoy ni Dr. Dolittle ang lahat. Gumawa sila ng magkakahiwalay na bahay habang binabakunahan ni Dr. Dolittle ang mga may sakit. Ang mga gorilla, chimpanzee, bush babies, pumunta ang lahat ng mga hayop nang marinig nilang binisita sila ni Dr. Dolittle. Kamusta na ang pakiramdam mo? Mabuti naman. 3 araw at gabi silang tuloy-tuloy na nagtrabaho. Sa wakas, gumaling din ang mga unggoy. At 2 buong araw na natulog sina Dr. Dolittle at ang grupo niya na pagod na pagod. Samantala, nagpulong ang mga unggoy. Suklian natin ang kabutihan niya. Chichi, kilala mo ang taong yun. Sapat na ba ang mga prutas at insekto? Hindi sila kumakain ng bubuyog! Nabubulok lang ang mga prutas! Ang pangunahing mga kailangan nila at pinakamahalaga ay pera. Ano? Ang pera? Pinaliwanag ni Chichi na hirap ang mga tao kapag walang pera. Nakadepende rito ang pamumuhay nila. Talaga nakakatakot. Kaya lang wala kaming pera eh. Teka, ang hari ay tao. Baka may pera din siya. Meron nga! Kaso baka huliin niya tayo. Sinubukan naman nila tayong tulungan. Kaya lang hindi sila nagtagumpay. Kaya umalis na lang sila. Kung dadali namin kayo roon, mas mahiging ligtas kayo. O sige, tara na! Mabuting tao ang hari ng lugar na yon at napakamaalaga niya sa kanyang nasasakupan. Nako, mabuti! Gumaling kayong lahat! Pero paano? Paano ito nangyari? Noong mga oras na yon, lumabas din sa halaman ng pinagtataguan nila sina Dr. Dolittle. Hoy! Sino ka? Mga kawal! Sandali, mahal na hari. Magpapaliwanag po ko. Nakinig ang hari sa mga kwento ni Dr. Dolittle at kung paano niya niligtas ang mga unggoy. Parang hindi naman ito kapanipaniwala. Pero mukhang gustong-gusto ka naman ng mga unggoy. At lahat sila ay gumaling. Pakiusap po kamahalan. Nagsasabi po ako ng totoo. Ako na mismo ang titingin. Ito si Mipendwa. At lagi ko siyang kasama kahit saan ako magpunta. May ilan akong katanungan. At kung maintindihan mo ang sagot ni Mipendwa, maniniwala ako sa'yo. Sige po, kamusta Mipendwa? Una, ano ang paborito kong prutas? Sabi niya, mahilig daw siya sa dates. Pero ang totoo, ang gusto niya talaga, ang matoke. Matoke? O sige, isa pang tanong, ano ang kinatatakutan ko? Ang mawala ang kaharian niya. Mawala po ang inyong kaharian? At sa lumilipad na ipis. At sa lumilipad na ipis? Ito ang huli. Ano ang pinakagusto ko sa mundo? Gusto niya ang kaharian
kaharian niya. Ang halaman, hayop, at ang mga tao rito. Sinabi ni Dr. Dolittle ang sagot niya sa hari. Nagsasabi ka na totoo. Natutuwa ako sa mabuting taong tulad mo na nagligtas sa mga unggoy dito sa lugar namin. Pinatuloy ng hari ang doktor at ang mga hayop sa kaharian. Tinuring sila nitong mga panauhin. Binigyan ng hari si Dolittle ng maraming ginto at isang barko para makauwi. Nung oras na para umalis sila, nagpa siyang manatili si Polynesia, Chichi at ang buwaya. Ito ang tahanan namin. Matagal na panahon ko rin hindi nakita ang Afrika. Pero paano na tayo? Itigil niyo na nga yan! Magkikita pa naman tayo! Hindi ko kayo makakalimutan! Polly! Labalik! Nagpaalam na sila sa lahat at nagsimulang maglayag. Pero ilang minuto pa lang ang lumilipas, ay bago na naman silang problema. Naku! Paano natin mahanap ang daan pa uwi? Maya-maya, may grupo ng mga ibong dumapo sa barko. Anong nangyayari? Swallows, sasama sila papunta sa atin. Kumusta, Doktor? Hinihintay ka namin. At ngayon, ituturo namin ang pabalik sa inyo. At noon nga, nagpatuloy sila sa paglalayag sa gabay ng daang-daang mga ibon, buong gabi hanggang sa pagsikat ng araw. Inabot sila ng mahabang panahon at malapit nang matapos ang kanilang kasunduan hanggang... Nakikita ko na ang lupa. Nakauwi na tayo. Eto na! Woo! Woo! Sabik na sabik silang lahat na makauwi. Inayos na ni Dr. Dolittle ang lahat ng kailangan. Binayaran niya ang lahat para ipakita ang pasasalamat. Ibinigay niya sa manlalayag ang barko ng hari at ang pera. Nagsimula ng manggamot ng mga hayop si Dr. Dolittle. Di naglaon dumami ang pasyente niya. Masayang-masaya ang mga hayop na nakabalik na siya. Isa siyang doktor na mahal sila. Maayos na ang lahat at huwag ka na mag-alala. Tama ka, maayos na. Doktor, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Polynesia. Sabi niya, ayos lang daw sila doon. Yay! Maayos na ang buhay ni Dr. Dolittle. Alam ng lahat ang kakayahan ng doktor. Pero tanging mga hayop lamang, mga ibon at iba pang nilalang ang nakakaalam kung gaano siya kabuti.